Away negosyo ang isa sa mga anggulong inimbestigahan sa pananambang na naganap sa Imus, Cavite. Dalawang patay habang isang kritikal sa ambush. Live mula sa Cavite, saksi si Sirian Aguho. Sirian. Igan Cara, dalawang patay habang nasa kritikal na kondisyon naman ang isa pa matapos silang tambangan sa barangay Malagasang sa Imus, Cavite. Pasado alas 2 ng hapon, nandatnan ng Cavite Soko ang Isuzu Crosswind na ito sa barangay Malagasang. Dito tumambad sa kanilang nakaandusay na katawan ng driver na si Jomer Lubasan at sakay niyang si Lloyd Conde. May mga tama ng bala sa ulo at katawan ng dalawa matapos umanong pagbabarilin ng tatlong di pa nakikilalang sospek. Hinarangan sila ng tatlong kalalakihan na nakasakay sa motorsiklo na naka-helmet, no? At ito'y kanilang pinagbabaril. Sugatan din sa pananambang asawa ni Lloyd na si Rosaline na nasa likuran ng sasakyan. Isinugod siya sa ospital pero ayon sa mga otoridad, nasa critical siyang lagay sa ngayon. Dinala naman dito sa Ernest Funeral Services ang mga labi na Lubasan at Conde. Nakausap ng GMA News sa kapatid ni Lloyd na isang real estate agent. Ayon kay Ben, di niya tunay na pangalan, wala naman daw silang alam na maaaring makakagalit ng kanyang kapatid. Kaya panawagan niya sa mga nasa likod ng pamamaril. Mahuli yung kung sino man yung bumaril o yung may motibo sa kanila. Sana makonsensya naman siya at sumuko. Laan ko pa ang mga otoridad kung anong grupo ang posibleng nasa likod ng pananambang. Pero away negosyo ang isa sa mga anggulong tinitignan nila. Wala naman ako makita na hold up, no? O robbery incident. Kasi yung bag ng babae, yung mga gamit nila hindi naman ginilaw. Igan Cara, ilang oras matapos nga yung ambush ay binuuna agad yung Task Force Malagasang para tutukan yung pagtugis sa mga sospek. Sa ngayon daw umiikot ang mga tauhan ng Cavite PNP sa bawat sulok ng probinsya para matunton ang mga salarin. At live mula dito sa Bacoor, Cavite, ako si Sirian Aguho, ang inyong saksi. Samantalang may pasabog ang dating budget officer ng AFP nang humarap sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Inilahad ni retired Lieutenant Colonel George Rabusa na tumatanggap umano ng 5 milyong piso kada buwan si Angelo Reyes nung siya'y AFP Chief of Staff pa. Bagay na mariing itinanggi ni Reyes. Saksi si Sherry Ann Torres. Siya si retired Lieutenant Colonel George Rabusa, dating AFP budget officer na tauhan ng mga dating AFP controller na sina Jacinto Ligot at Carlos Garcia sa ilalim ng pamumuno ni dating AFP Chief Angelo Reyes. Si Rabusa ang bala ngayon ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada matapos igiit ni Reyes na ni Cinco ay wala umano siyang kinuha sa gobyerno. We program 40 million pesos every month for PCDA that is being controlled by the Chief of Staff. Magkano na pupunta sa Chief of Staff? 5 million every month po. Ang pondong PCDA ay Provisions for Command-Directed Activity. May buwan ng donasyon daw dito ang AFP units kung saan kumukuha umano ng porsyento ang Chief of Staff. Bukod dito, pinabaunan pa raw si Reyes ng 50 milyong piso na magretiro. Kasama si Ligot, 15 beses daw naghatid si Rabusa ng pera noon sa White House, ang official residence ng Chief of Staff sa Camp Aguinaldo. Pero si Ligot, wala raw matanda ang ganito. I cannot recall, Your Honor. 15 times you cannot remember. My God, with your degree of intelligence and rank, you cannot remember. I'll tell you to your face, I don't believe you. Si Garcia naman daw, sabi ni Rabusa, ang nagpaparelease sa kanya ng pera mula sa PCDA na umabot sa 1 bilyong piso. What is the participation of General Garcia? Siya nga po ang direct boss ko eh. So tumatanggap din ho siya ng pera? Hindi po, pag sinabihan niya ako na I need this, produce this, I have to do. Si Garcia tumangging sagutin ang mga paratang. May mga Very preliminary for us to talk. Aminado si Rabusa, kapalit ng kanyang serbisyo, binabalatuhan siya ng kalahating milyong piso. Pero si Reyes, todo tanggi rito. Indeed, received that 5 million or so pesos per month for your own personal use. I did not, Your Honor. Kinumpronta rin niya si Rabusa sa gitna ng hearing. Did I interfere or dip my fingers or my influence in the money of the AFP? Totoo lahat yung sinasabi niyo na in the preparation, in the execution, wala kayong pakialam. Pero meron pong kaming piniprepare para sa inyo.
na tinatanggap nyo naman po. Tuloy si Senador Antonio Trillanes IV na ilang taong nakulong matapos mag-aklas bunsod umano ng korupsyon sa militar, kinumpronta si Reyes. If you're so concerned about your name, sana nag-ayos kayo when you were in power. That's it. No, Senator Trillanes, Jen Reyes. ako po, if I may, yes. No, you may not. No, you may not. I'm just trying to protect my reputation here. You don't have any reputation to protect. Ang special prosecutors na una na nakipag-areglo kay Garcia bigla namang nag-iba ng tono. Ngayong meron na raw Rabusa na nagsasalita, muli raw sila mag-iimbestiga kay Garcia. Ako si Sharian Torres, ang inyong saksi. Sa showbiz saksi, nagsalita na si Daniel Matsunaga kaugnay na kumakalat niyang video sa internet kung saan may kahalikan umano siyang babae sa loob ng elevator. Napahanga naman ang isang 15-year-old Phil-American ang mga judges ng American Idol. Narito ang report. Should I give up or should I just keep chasing pavements even if there leads no way? Yeah. Sa unang salang pa lang sa American Idol auditions, napabilib na agad ng 15 taong gulang na Phil-Am na si Thea Mejia ang mga hurado. At habang kumakanta, kitang-kita na agad sa reaksyon ng judges ang paghanga sa dalagita. I love you. I think you're the total package. Kaya naman hindi nakatakatakang binigyan si Thea ng golden ticket para sa Hollywood auditions. Excited na raw ang international artist na si Janet Jackson sa kanyang concert na gaganapin sa PICC sa February 4. At kahit second time na raw niya mag-concert dito sa Pilipinas, doble pa rin daw ang kanyang pananabik na muling makita ang kanyang Pinoy fans. Sa exclusive interview ng GMA News kay Janet, sinabi niyang tiyak daw na mag-e-enjoy ang audience sa dami ng sorpresang inihanda niya sa kanyang concert na pinamagatang #1 sa close and personal. At ngayon pa lamang daw, labis na ang kanyang pasasalamat sa lahat ng suporta na kanyang natatanggap mula sa mga Pinoy. Thank you for all your love, all your support throughout the years, and I can't wait to see you, and we can't wait to perform for you. Patuloy pa rin pinag-uusapan ng internet video ng Brazilian-Japanese model na si Daniel Matsunaga kung saan may kahalikan umano siyang babae sa elevator. Pero bago pa man daw lumaki ang issue, nilinaw na ni Daniel na promo lang daw ito para sa isa niyang endorsement. Kaya wala raw dapat ipangamba ang kanyang mga tagahanga dahil alam din daw ito ng kanyang girlfriend na si Heart Evangelista. This is just a teaser. And everything was just fake, you know, there was no kissing scenes. Even Heart, she already knew it all, so she even support me. Para sa saksi, Bernadette Reyes, nag-uula. Sama-sama nating saksihan. Facebook account ang mismong founder ng website, na-hack. At isang grand piano sumulpot sa gitna ng luok sa Amerika. Balitang hatid ng nag-iisang liga ng katotohanan. Sasama-sama nating pagiging saksi.